Pabor si Navotas Representative Toby Chanco na ipatawag sa pagdinig ang dating House Appropriations Chair na si Congressman Zaldico kaugnay po ng National Budget at Flood Control Projects. Handa rin si Mayor Isko Dumagoso na ibahagi sa Senado ang impormasyon tungkol sa mga palpak na proyekto sa Maynila. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Gumulong na ang pagdinig ng Senado kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng Marcos administration. May ilang kontratista na pinatawag at pinasupina dahil sa hindi pagdalo sa Senate investigation. Ang DPWH una nang kinumpirma na may mga ghost projects sa bahagi ng Bulacan. Naniniwala naman si Navotas Representative Toby Chanco na dapat ding ipatawag sa Senado si Congressman Zaldico upang magbigay linaw sa mga anomalya o issue sa 2025 national budget at mga pondong inilaan sa flood control projects. Anya sa small committee ng Kamara para sa pagtanggap ng amendments sa 2025 national budget ay 4 lang ang miyembro nito kung saan ang chairman ay si Zaldico at si Stella Kimbo naman ang senior vice chairman. Sino pang makakasagot? Wala na records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, ano nangyari dyan? Paano napalitan yan nung imposible naman? Tsaka sabi nga ni Vice President Sara Duterte noon, there are only 2 people who runs the budget, Zaldico and the Speaker. So ngayon po, do you support the idea po na ang dapat na number 1 na ma-invite sa mga Senate hearing regarding po sa mga flood control projects ay si mismong Congressman po? Yes. Agreed. And dapat po itong sa Zaldico ay umattend talaga sa mga ganitong pagdinig. Kung wala po siyang tinatag. Pero sa tanong kung nasan ngayon si Zaldico, And where is Zaldico right now? He got re-elected, di ba? Yeah. He's a congressman. Did you see him already at the House up to now? No. ani ni Chanco, handa siyang lumahok sa investigasyon ng Senado kung iimbitahan siya ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil sa mga anomalya naman sa flood control projects, may mga panukala sa Kamara na mas mabuting ilipat na lang sa ibang proyekto ang 250 billion pesos na pondo para sa flood control tulad ng pagpapatayo ng paaralan. Pero may reserbasyon si Chanco sa naturang mungkahi. Because the problem is the corruption, not the project. Oh. So, kaya nga binaligtad ko, kung sakaling natuklasan natin, of course, this is hypothetical, na ang school building ang may corruption. Ibig bang sabihin, wag na tayo magpatayo ng school building. Di ba? So, it's not the project that is the problem. The problem is the corruption. So, let us stop the corruption doon sa flood control. Hindi na sa flood control projects, let us stop the corruption. But first of all, let us be transparent with the budget process. Samantala, si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso handa rin daw dumalo sa pagdinig ng Senado kung mayroong imbitasyon. Meron din daw siyang pwedeng maibahagi patungkol sa mga palpak na proyekto sa Maynila. Katulad Sunog Apog, halos 700 million na ginastos yun, di pa tumatakbo. At kahapon, mukhang nagsabi na ng totoo si Secretary Bonoan. Mukhang sinabi niya na yung totoo na mahilig makialam ng mga congressman sa flood control. So yung District 2 of Manila, kaya hindi matapos-tapos yan, malamang sa hindi, pinakikialaman talaga ng congressman. Every mo 700 million, hindi naman gumagana. Dapat maimbestigahan, malaman. It's not about pointing fingers and blaming. The point is, it is true already na mahilig makialam yung mga congressman. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.